Good day to each and everyone. So today, we're gonna compose an email. Okay, so yung email, pwede kang gumamit ng Yahoo Mail o kaya Gmail. Hindi lang po Gmail lang po pwede, ha? Okay, if you're using a laptop, you can go or type to your address bar at www.gmail.com. Or if you're using a cell phone, okay, so pwede mo makita yung icon na to. So click this one, and then pupunta tayo automatically sa inbox. So if we're gonna create or compose an email, you can use the icon on the right bottom of your screen. So, andun yung compose. Click compose. And then, ano yung unang magpapakita part of our email is that to. To is your recipient or the receiver of your email. So, just type your the email of Ma'am Jonah. Okay. So, as you can see, nagpakita na agad-agad kasi once nakapag-send na ako ng email kay Ma'am Jonah before. So, automatically, nare-recognize niya kung sino yung mga napag-sendan na natin ng email. So, jonarisasaldivar@gmail.com. Next. Okay, from. Automatically, yung from is, okay, yung email na gamit mo ngayon. So, you can use the email of your parents or if you have your own email. So, subject. So, ang subject natin ay ang aking pamilya. Okay? So, sabi ni Ma'am Jonah, okay, ilarawan mo ang iyong pamilya. So, gaya ng pagsulat ng liham, sinisimulan po natin yan palagi ng, okay, so meron na tayong pamuhatan. Ayun, kung kanino natin gustong isend kay Ma'am Jonarisa Saldivar. Ngayon naman, ang pangalawa ay yung bating panimula or yung salutation. So, pwede nating simulan ng mahal kong guro. Or mahal kong guro. O yung pangalan na lang ng iyong guro. Mahal kong Ma'am Jonah Riza. Okay? So, end it with a comma. And the next paragraph is that dito na po yung content of your email or bahagi ng iyong liham. So, dito muna ipapakilala ang iyong pamilya. So, ang aking pamilya ay masaya. Binubuo ito ng aking nanay, tatay, at mga kapatid. Ang pangalan ng aking nanay ay, pangalan mo na silang isa-isahing ipakilala. So, after mo ipakilala ang iyong pamilya, okay, so, ituloy nyo na lang yan, okay, mag-e-end ka, kung merong bating panimula, meron na namang bating pangwakas or yung what you call closing. So, pwede natin yang tapusin sa lubos na gumagalang. Okay, so lubos na gumagalang. And then after that, you can have the signature or just simply put your name. Okay. So, ayan na po yung email natin. But then, isa po sa inyong performance task ay yung pag-a-attach ng file, particularly an image or photo. So, kung dun sa demo kanina, nakikita natin yung paperclip or yung attach file icon dun sa bottom right of screen natin. Ngayon naman is nandito sa taas, dito sa top right part. Okay, so may tatlong icons dyan. Meron tayong paperclip, meron tayong send icon. Yung paperclip icon, that is the attach file. Yung parang triangle na nakaturo sa right, that is the send icon. And then yung may tatlong dots, okay, so meron bang other options dyan. So ano yung gagawin lang natin? Mag-attach ng file. So you can have their photos, kung meron ka nang nakip na picture ng family mo, camera, or gusto mo talaga real time mag-picture kayo ngayon, files or drive. Pero photos tayo, meron namang nakasave. Okay, so dyan makikita natin, dun sa gallery natin may picture, so i-add lang po natin siya. So after adding, kapag nakita natin naka-upload na yan, ano na po yung i-click natin? So yung pangalawang button sa taas, and that is the send icon, yung triangle. So click that one. And then anong nag-prompt dun sa baba ng screen natin? May sent na po. So for us to check if talagang na-send natin dun sa receiver yung email natin, punta tayo dito sa top left part of our screen. So, meron tayong 3 bars doon. Click it. Then, punta tayo sa send. So, ayan no. Meron tayong, okay, na-send na kay Ma'am Jonarisa. Ayun, ito yung una. This one. Ayan. So, na-send kay Ma'am Jonarisa. So, yan po yung katunayan na na-send natin yung email sa ating receiver. So, that's all. Thank you and goodbye.